Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang pinakabagong senatorial survey na inilabas ng Social Weather Stations o SWS itong buwan ng February. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas ng SWS ang pinakabagong senatorial survey na ginawa noong February 15 hanggang February 19, 2025 sa pamamagitan ng harap-harapan o face-to-face interview sa 1,800 registered voters. 300 sa Metro Manila, 900 sa Luzon o labas ng Metro Manila, 300 sa Visayas at 300 sa Mindanao. Ang survey na ito ay sponsored ng Stratbase Consultancy. Meron itong 2.31 plus minus margin of error. Tinanong ang mga rehistradong botante sa buong bansa kung sino ang malamang na kanilang iboboto bilang senador kung ang halalan ay gaganapin sa panahon ng survey. Ganito ang tanong. Kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon, sino po ang pinakamalamang ninyong iboboto bilang senador ng Pilipinas? Sa loob po ng envelope na ito ang iyong baluta para sa pagboto sa senador. Sa senador po ay pwede kayong bumuto ng hanggang 12. Paki-shade o itiman po ang oval na katabi ng pangalan ng mga tao na pinakamalamang ninyong iboboto. Ayon sa SWS, ang listahan ng mga kandidato ay nasa alphabetical order at may kasamang mga palayaw gaya ng ginagawa ng Commission on Elections o COMELEC sa araw ng halalan. Sa nasabing survey, nangunguna pa rin si Erwin Tulfo ng lakas na may nakuhang 45% sa mga tinanong na botante. Kasunod niya si Senator Bongo ng PDP Laban sa pangalawang pwesto na may 38%. Umakyat siya sa pangalawang pwesto. Sumunod naman kay Senator Go ay si Senator Lito Lapid ng Nationalist People's Coalition o NPC na mayroon 36%. Dalawa ang sumunod kay Lapid, ang isa ay si dating Senador Tito Soto ng Nationalist People's Coalition o NPC na may nakuhang 34%. Ang kasama ni Soto na sumunod kay Lapid ay si Ben Bitag Tolfo, isang independent candidate. Dalawa rin ang sumunod kina Soto at Ben Tolfo dahil kapwa sila nakakuha ng parehong porsyento sa mga tinanong na registered voters. Ang isa sa kanila ay si Bong Revilla ng Lakas na nakakuha naman ng 33%. Kasama ni Bong Revilla na nakakuha rin ng 33% ay isa pang current senator na si Pia Cayetano ng Nacionalista Party o NP. Sina Revilla at Cayetano ay nasa 6th and 7th place. Dalawa naman ang sumunod kina Revilla at Cayetano. Ang isa ay si dating Senador Ping Lacson, independent, na nakakuha ng 32%. Ang kasama ni Lacson na nakakuha ng 32%, pareha sila ni Lacson, ay isang current senator na si Ronald Bato de la Rosa ng PDP Laban. Sina Lacson at de la Rosa ay nasa 8th and 9th na pwesto. Tatlo naman ang sumunod kina Lacson at de la Rosa dahil silang tatlo ay nakakuha ng 30% bawat isa sa kanila. Kaya silang tatlo ay nasa 10th, 11th, and 12th na pwesto. Ang isa ay si Manny Pacquiao ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Kasama ni Pacquiao si Aby Binay ng NPC. At ang isa pa ay si Willie Revillame, isang independent candidate.
Yan ang mga pumasok sa Magic 12. Nasa 13th place, si Camille Villar ng Nationalista Party. Siya ay may 29% na nakuha sa mga tinanong na botante. Nasa 14th place naman si Amy Marcos, Nationalista Party, na may 24%. Nasa 14th place si dating Senador Kiko Pangilinan ng Liberal Party na may nakuhang 22%. Sumunod sa kanya, sa 16th place si Ben-Hur Abalos ng PFP na may 17%. Nasa 16th place si Bam Aquino ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP na may 16%. Sumunod naman si Francis Tolentino. Si Tolentino ay nasa 18th place. Ang nasa 19th at 20th place ay sina Philip Salvador ng PDP Laban at Gringo Hunasan ng Reform Party. Pareho silang nakakuha ng 14% bawat isa sa kanila. Sumunod sina Colonel Busita at Rodante Marcolita na kapwa nakakuha ng 10%. Mga kaibigan, narito ang buong resulta ng survey. Ano sa palagay ninyo sa survey na ito na isinagawa ng SWS? Kung meron kayong opinion, please leave your comments. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!